una sa lahat. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nangangamba sa kaligtasan, mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs nakakatanggap daw ng mga banta bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Legalidad ng pag-aresto. Senator Lacson nanindigang hindi basta pwede ipa-aresto ng ICC ang mga tinukoy nitong kasabwat ni dating Pangulong Duterte. Peligro ng gera. 24 na Pilipinong tripulante ng mga barko ng Russia na iipit umano sa gera sa Ukraine. Nakakatanggap umano ng mga banta sa buhay ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Ilang araw yan bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong klaseng banta ang natatanggap ng mga kaanak ng biktima at posibleng saan daw ito galing? Jiggy, hindi pa man nakakaalis papuntang Dahig ang ilang kaanak ng biktima ng war on drugs para nga manood ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ay nakakatanggap na raw sila ng pagbabanta mula sa ilang taga-suporta ni Duterte. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong manood ng pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay. Pero nag-aalala raw sila sa kanilang kaligtasan dahil sinasabi raw ng ilang taga-suporta ni Duterte na hindi sila welcome sa Dahig. May ilan din daw na nananakot sa mga kaanak ng drug war victims para umano manahimik at paatrasin sa kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Conti. Hindi na rin namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa Dahig. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte Park, na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Jiggy, sabi pa ni Attorney Conti ay pinaghahandaan na rin nila yung pambabash online. Inaasahan daw kasi na may mga bayarang troll na aatake sa susunod na linggo kasabay nga ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Jiggy? At Camille, may mga testigo na bang ihaharap sa confirmation of charges? Jiggy, posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang napaulat na pwedeng tumistigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ba talaga ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Samantala, tumanggi naman ang ICC prosecutor na magbigay ng posisyon sa request ng kampo ni Duterte na i-disqualify ang 3 abogado na magiging kinatawan ng mga biktima ng war on drugs. Bago nito, tinanggihan na rin ng ICC Pretrial Chamber ang motion na ito ng kampo ni Duterte. Iginiit ng Chamber na base sa Rules of Procedure and Evidence, malaya ang mga biktima na pumili ng kanilang legal counsel. Nauna na rin sinabi ni Conti na kung lumabas ang desisyon sa pagpapatanggal sa 3 abogado, wala pa rin daw itong epekto sa kaso ni Duterte. Mayroon naman daw Office of the Public Counsel for the Victims na common legal representative sa ICC ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Nanindigan si Senator Ping Lacson na hindi basta pwede pa-aresto ng ICC ang mga tinukoy na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang palasyo may ibang pananaw sa isyong yan.
Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong paliwanag dito ni Senator Lacson? Tama ka, Gigi. Nanindigan nga si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kailangan dumaan muna sa local court sakali na mag-issue ng arrest warrant ng International Criminal Court laban nga doon sa ating mga incumbent senators na nakabilang doon sa listahan ng mga co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero iginiit ni Senator Lacson na hindi niya pinoprotektahan ang mga kapwa-senador. Ito daw ang paraan niya para proteksyonan kung ano yung legal system o yung legal process at isinasaad sa ating konstitusyon. Malinaw daw kasi na nakasaad sa Article 3, Section 2 na ang mga arrest warrant ay kikilalanin kung na-identify na yung probable cause ng ating judge. At kapag sinabing judge, syempre ina-assume daw na ito ay judge ng ating local court. Bukod siya, nabanggit nga rin ni Senator Ping Lacson sa panayam ng Storycon sa One News na oo, meron ngang immunity na tinatawag yung mga senador kapag naharap sa kaso. Pero marami pa kasing kailangang klaruhin dito. Una, ano bang ibig sabihin kapag sinabing in session ang Senado? At pangalawa, hanggang 6 years o 6 years and below na parusa lamang na kaso ang kikilalanin dito sa immunity. Sa ngayon kasi hindi pa naman malinaw kung ano yung kaso na isasampa dito sa mga senador na nakasama doon sa co-perpetrators at kung gaano nga ba kabigat yung kanilang kailangang harapin. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam ng Storycon kay Senador Ping Lacson. Ang pinoproteksyonan ko yung legal processes natin, yung constitution, hindi yung aking mga colleagues. I want to make that Pero, clear kasi Senator- yun ang ginawang pambato sa akin eh. At Maricel, ano ang pananaw ng Malacanang tungkol sa isyong ito? Gigi, malinaw yung sinabi ng Malacanang na bagamat meron nga mga legal opinion na kailangan munang dumaan sa local courts itong usapin tungkol sa pag-i-issue ng arrest warrant laban dito sa mga bahagi ng co-perpetrators, nanindigan sila na meron ding panuntunan na pwedeng isurrender ng pamahalaan kung sino man yung mga akusado. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangyari na raw ito nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ay nakipag-ugnayan ng Interpol sa ating bansa kaya na-surrender. Ngayon kapag na-issue raw itong warrant of arrest na by the way sa ngayon ay wala pa na mga sinasabi na meron na talagang kaso o meron ng arrest warrant laban dito sa mga co-perpetrators, pero kailangan daw sundin ang due process ayon sa Malacanang. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Claire Castro. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. At Maricel, kung matuloy na nga itong pag-aresto, ay anong plano ng Malacanang para maiwasan yung tensyon na naganap nung kamukha nung kay dating Pangulong Duterte? Oo, Gigi, na-witness natin lahat kung paano yung pagtaas ng tensyon nung isinagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo. Pero panawagan ni Undersecretary Claire Castro, hindi dapat mauwi sa gulo kapag ipinatutupad itong pag-issue ng arrest warrant laban doon sa mga akusado. Kung meron na nga bang maituturing na akusado, hindi daw dapat kinakampihan ang mga ito. At malinaw din naman daw, maging doon sa naging pahayag ni Mayor Benjamin Magalong na ayon kay Yuse Castro ay hepe ng Oversight Committee noon na meron talagang mali doon sa ipinatupad na war on drugs ng Duterte administration. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Dudulog sa Korte Suprema si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre matapos siyang pangalanang isa sa mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam sa programang The Big Story ng One News, nanindigan ng dating kalihim na inosente siya at walang anumang partisipasyon sa war on drugs. Plano raw niyang maghain ng motion para klaruhin ang legalidad ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng ICC. It appears na some people or some
local organization, even foreign organizations are calling for the issuance of warrants against us. I hope to file the appropriate case before the Supreme Court so that I could protect my rights as a Filipino. Susunod, higit 20 Pinoy nagtatrabaho mano sa mga barko ng Russia sa gitna ng gera sa Ukraine. At mga panukalang batas laban sa political dynasty target ng maipasa sa susunod na buwan. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. 24 na Pilipinong tripulante ng mga barko ng Russia ang umano'y naipit ngayon sa gera sa Ukraine. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim. Cheryl, nasaan daw itong mga kababayan natin sa ngayon? Ziggy, base sa mga ulat, lulan sila ng isang Russian Shadow Fleet. Linawin lamang natin muna kung ano ang Shadow Fleet. Ito yung grupo ng mga oil tanker, Jiggy, na ginagamit para mag-export ng langis sa kabila ng umiiral na sanctions laban sa Russia. Nakapanayam ko kanina sa One Balita Pilipinas ng 1PH si DFA spokesperson Angelica Escalona. At ayon sa kanya ay inaalam pa nila ang pagkakakilanlan ng mga kababayan nating seafarer na lulan nga ng Russian Shadow Fleet. Kung babalikan natin, Jiggy, si Senator Erwin Tulfo yung nagbalita tungkol dito sa kalagayan umano ng 24 na Pinoy. Nasa panganib daw sila dahil nga sa giyera ng Russia at Ukraine. Inaalam na raw ng Department of Migrant Workers kung na-recruit ang mga Pilipinong ito sa pamamagitan ng lisensyadong manning agencies. Sabi pa nga ng DMW ay hindi rehistrado sa ilalim ng International Maritime Labour Organization ang Shadow Fleet vessels kaya mukhang wala ring insurance para sa mga tripulanteng ito. Iniimbestigahan na yan ngayon ng DMW at DFA. Jiggy. At Cheryl, pag-usapan naman natin yung sitwasyon ng mga kababayan natin na nare-recruit para sa abak sa gera sa ibang bansa. May update ba kay Raymond Gumangan? Oo nga Jiggy, wala pang maibigay na update ang DFA ukol sa sitwasyon ni Raymond Gumangan. Aminado sila na mahirap at komplikado ang sitwasyon niya. Considered na prisoner of war si Gumangan at ayon kay Asik Escalona, tanging Ukraine at Russia lamang ang pwedeng mag-usap ukol sa posibleng release or repatriation ni Gumangan. Gayunpaman, the government is exploring all avenues gaya nga ng paghingi nila ng assistance mula sa dalawang bansa, mula sa Russia at Ukraine at maging sa International Committee ng Red Cross. Idagdag ko na rin, Jiggy, binanggit ni Asik Escalona, she confirmed na maliban kay Gumangan, abay may 5 pa palang active request for assistance pa silang natanggap at tinututukan na nila ito na nasa parehong sitwasyon ni Gumangan na napasabak sa giyera. Ayon pa sa DFA, online recruitment ang nangyayari dito sa ating mga kababayan at naiengganyo talaga sila dahil nga malaki ang inaalok na sahod. Ito, pakinggan natin, Jiggy, ang babala at paalala ni DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona. Laging pinapaalala ng DFA, ng Department of Migrant Workers at ng buong Interagency Council Against Trafficking na maging maingat sa mga overseas employment offers dahil pwede silang maging biktima ng illegal recruitment o malagay sa panganib. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Lacson sasampahan ng ethics complaint ng kapwa niya, senador, at BIR at Customs, dapat na nga bang buwagin? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na plano siyang sampahan ng ethics complaint ng isang kapwa niya senador. Hindi sinabi ni Lacson kung sino ito. Nag-ugat daw yan sa isang spliced video mula sa pagdinig ng Commission on Appointments. Hindi ito dinetalye pa ni Lacson. Pero giit niya sa isang social media post, ni wala raw siyang ideya kung paano mag-splice ng video. Samantala, balikan po natin si Maricel Alili kaugnay sa target ng Kongreso na maipasang anti-political dynasty bill sa susunod na buwan. Maricel, parehong nakabidbin sa Kamara at Senado ang anti-political dynasty bill. Ano muna ang update sa Kamara? Oo, Gigi, matatandaan natin na kamakailan isinagawa nga ng Kongreso yung kanilang public consultation dyan sa Cavite. At base sa chairman ng komite na si Representative Adjong, kung ito yung pagbabasihan, lumalabas na mukhang combo legislation yung kailangan para maisulong itong anti-political dynasty bill. Kailangan kasi nilang masiguro na hindi ma-overlap yung mga probisyon ng anti-political dynasty bill doon sa iba pang mga existing na batas natin dito sa ating bansa. Halimbawa, sa panuntunan kasi ng ating bansa, kapag naghain ka o nag-file ka ng Certificate of Candidacy, hindi naman otomatiko na maituturing na ang isang politiko na kandidato. Maituturing ka lamang na kandidato kapag dumaan ka na sa proseso, nasuri ka na ng COMELEC at magsisimula yan kapag campaign period na. So anong mangyayari kapag nagsabay-sabay na mag-file ng COC, ng candidacy, etong mga magkakamag-anak? Mukhang ang hirap i-identify kung sino sa kanila yung maituturing na kandidato na at kung sinong hindi. Wala saan ang problema kung halimbawa yung isa sa kanila ay matalo at isa lamang nanalo. Pero ang problema dito, paano pag parehong nanalo yung magkamag-anak na nag-file ng Certificate of Candidacy? So kabilang yan doon sa mga kailangang sagutin. Kaya maliban dito sa inilalatag nilang anti-political dynasty bill, mukhang kailangan din pag-aralan yung mga batas gaya ng Omnibus Election Code kung kailangan itong amyendahan, gayon din yung party list system sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Adjong. Kailangan po talaga ma-review yung Omnibus Election Code para ay maging sync na rin po sa current na trend po natin. Mostly dapat pag mag-file ka ng Certificate of Candidacy mo, dapat outright ka talaga. Ang sinabi ng COMELEC, how can we actually resolve this para hindi ho tayo magkaroon ng technicalities? Kasi definitely we don't want also, Manong Ted, na pag nag-file may naging batas na ito, ay may pupunta naman sa Supreme Court. At Maricel, isa sa mga mainit na usapin dito ay ano ba talaga yung degree of consanguinity? May second, may fourth, ano ba talaga ang kanilang direction dyan? Alam mo, sa panayam kanina sa Ted Filon at DJ Chacha, Gigi, lumalabas na sinabi ni Representative Adjong na very challenging. Mahirap talaga kapag umabot sa fourth degree of consanguinity ang pagbabawalan dito sa anti-political dynasty bill dahil mahihirapan ang COMELEC sa monitoring. Aabot kasi yan sa mga pinsan, sa mga tito at tita at paano kung halimbawa nagkasabay-sabay na naghain sila ng Certificate of Candidacy sa magkakaibang probinsya. Mas realistic daw na babantayan kung halimbawa ay nasa second degree of consanguinity yung ihahain o isasama dito sa bersyon ng anti-political dynasty bill dahil yan ama, anak, nanay at anak yung mga kailangang bantayan. Pero nariyan pa rin yung tanong, Gigi, na paano kung halimbawa magkapatid na parehong incumbent officials? Sino dito sa dalawang incumbent officials yung papayagan na maghain ng COC at yung hindi papayagan na maghain ng COC? So napakarami pa rin talaga nilang tanong. Isa pang concern dyan ng COMELEC, Gigi, kung halimbawa ay makita natin na magkakamag-anak at may relasyon yung maghahain ng kandidatura, ano bang dapat gawin ng COMELEC? I-disqualify ba sila o cancellation ng Certificate of Candidacy? At ano yung basihan kung ito nga yung gagawin nila? Pero maidagdag ko na rin, Gigi, dire-diretso pa rin daw yung magiging public consultation ng Kongreso. Bukod dyan sa ginawa nilang consultation sa Cavite, sa February 19, magsasagawa rin sila ng consultation dyan naman sa Cebu at sa 20th, magsasagawa sila ng konsultasyon dyan naman sa Cagayan de Oro. So dire-diretso yan hanggang sa makuha nila yung consensus na gusto nila. Ang target daw ng Kongreso ay sana maihain na nila ito sa plenaryo by March. Gigi. At Maricel, sa panig ng Senado, ano ang pananaw nila tungkol dito?
Well, sa panayam naman ni Senadora Risa Ontiveros, sinabi niya na nakikipag-ugnayan din siya kay Representative Adjong dahil nga 24 bills na bersyon ng political dynasty bill yung nakaahain doon sa Kongreso, iba pa doon sa Senado. Pero gaya ng Kongreso, target din daw ng Senado na sana ay maipaisa to sa susunod na buwan. Pakinggan natin ang sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Ini-input ng committee secretariat at saka ng Legisco yung mga very rich points na kukuha namin so far sa Pasig, sa Calamba, sa Bacolod at ngayong araw dito sa Marilao. And so excited po kami to craft a committee report na pagsasama-samahin lahat itong mga input sa consultations. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, sinusulong ng ilang eksperto na buwagin na ang Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Live mula sa TV5 Media Center din, namumuna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit daw dapat i-abolish na ang dalawang ahensyang ito at anong ipapalit sa kanila? Alam mo, Jiggy, itong araw yung dapat na policy response sa gitna ng issue ng corruption sa bansa natin. Ang sabi ni dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, kapag daw kinakapos tayo sa budget o may kailangan paglaanan ng malaking pera, ang unang-unang naiisip ng mga mababatas natin, dagdagan yung buwis na sinisingil sa atin. Pero parang unfair yata ito dahil bilyong-bilyong piso ang napupunta sa corruption, pero tayo naman, ang mga taxpayers, ang nagsasuffer. Pakinggan natin ang pahayag ni Professor Magno. Napapanahon talagang isulong ito dahil ayaw natin na makita na naman natin at matagpuan yung sarili natin na pagkatapos kurakutin ng pera ng bayan, dagdag na tax ang sagot ng gobyerno. Jiggy, ayon pa kay Professor Magno, 2001 pa lang, so mga 25 years ago, pinag-uusapan na itong pagbuwag sa BIR. At noong 2017 nga, itong si dating Pangulo at ngayon ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, nag-file ng isang bill para nga sa pag-overhaul ng BIR. Pero hindi umusad itong bill na ito, itong panukalang batas na ito. Ang suggestion naman ngayon ng tax expert na si Mon Abrea, dapat daw ituloy na yung dati pang panukala na magkaroon niya tayo ng NRA o National Revenue Authority. So sa ilalim nito, hawak na niya yung parehong BIR at ang BOC at yung mamumuno dito ay hindi co-terminus sa presidente. Professional ang pagpapatakbo dito, parang isang GOCC. Hindi na nila kailangan humingi ng budget sa Kongreso. At yung mga opisyal sa loob nito ay professional din yung pagpopromote. Hindi na kailangan ng mga padrino o yung mga backer na politiko. At sabi rin ni Abrea, kailangan ayusin ang sistema dahil kahit gaano pa karaming buwis yung singilin sa atin, kung umiiral yung kasalukuyan nating sistema na hindi maayos yung pangongolekta natin, baliwala rin itong mga buwis na ito. So pakinggan natin ang sinabi ni Abrea. We are overtaxed and underserved. Bawat bintana at pintuan may fees na sinisingil. Bawat labas at pasok sa Pilipinas may tax na sinisingil. Paying first world taxes but receiving third world services. Hindi buwis ang problema, ang sistema ang may butas. This is not a mere collection problem. This is a system design problem. Jiggy, ang sabi naman ng Bureau of Customs, kahit parehong revenue collecting agencies ang BIR at ang BOC, magkaiba sila at kung pagsasamahin daw sila sa isang bubong, baka raw mas mauwi pa ito sa pagbagal ng mga sistema. Jiggy. At Gerard, anong pananaw ng mga eksperto dito sa pag-aalis ng travel tax? Nako, Jiggy, agree si Abrea at saka si Professor Magno tungkol dito sa panukalang batas na tanggalin na itong travel tax. Kasi ang sabi nila, hindi naman daw ramdam ng publiko na meron nga tayo mga bagong tourism infrastructure o kung may nangyayari ba sa tourism education natin o may nangyayari din doon sa heritage preservation. So, ang sabi nila, tama lang natanggalin ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Abrea. This was designed in a different era, martial law, 1977, kung saan hindi pinagbabawal pero dinidiscourage ang pagbiyahe sa ibang bansa para hindi lumabas ang dolyar. 2026 na anyari. Ang talagang sabi niya, that's for infrastructure, nasaan?
Bakit po ang gastos pa rin bumiyahe sa Pilipinas? Bakit po nung pumunta ko sa El Nido, 12 hours yung back and forth na bus ride ko? Yan mo ng latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pogo Hub sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa, sinalakay ng NBI. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinalakay ng NBI ang isang Pogo Hub sa Muntinlupa City. Arestadong 8 Chinese na nagpapatakbo nito. Live mula sa TV5 Media Center nung una sa balita, si Gio Robles. Gio, matagal nang banned ang mga Pogo, bakit may nakakalusot pa rin? Yun nga, Sir Jiggy, kahit ipinagbawal na ng Pangulo ang Pogo sa bansa, nabisto ang operasyon nito sa isang exclusive village sa Muntinlupa City. 8 Chinese national ang naabutan at agad inaresto ng mga operatiba mula sa NBI National Capital Region. Nakuha sa kanila ang mga smartphone, laptop at mga electronic hardware na ginagamit umano sa love scam at iba pang uri ng panloloko online. Pero ang mas ikinagulat ng mga otoridad ay nung maabutan nila ang isa pang Chinese national doon na iligal umanong ikinulong ng mga sospek. 2 sa 8 sospek ang itinuro ng biktima na iligal umanong kumulong sa kanya. Narito ang pahayag ng NBI. Itong biktima ay nakapagpadala ng distress call and message dito sa complainant na dumating sa atin. Ito yung na-identify ng victim na nananakit sa kanya, tinututukan siya ng baril, kinukuryente siya. At Gio, bukod sa mga naarestong Chino, may iba pa bang dawit dito sa krimen? Oo, Jiggy, sa hiwalay na operasyon naman ng NBI International Operations Division, 2 Chinese national naman ang hinuli dahil sa pagdukot sa kapwa nila Chinese. Nahuli sila sa isang hotel sa Quezon City. Pinalibutan ng mga NBI agent ang 2 suspect matapos makuha na nila yung marked money na umaabot sa 500,000 pesos, kalahating milyong piso. Matagumpay namang nasagip ang babaeng biktima na February 8 pa nawawala. Nitong February 9 na makatanggap umano ang kanyang boyfriend na isang Chinese din ang tawag mula sa biktima at doon nga sinabi niya na siya ay dinukot ng mga sospek. Nagbanta ang mga kidnapper na kapwa mga Chinese, mga kababayan nito na papatayin itong babaeng biktima. Kaya itong lalaki naman o yung boyfriend nitong biktima natin ay natakot at agad nagpadala ng nasa 800,000 pesos. Pero imbes na palayain itong biktima ay nag-request pa, kumbaga sabi nila dagdagan mo pa yung pera. Kaya dito na humingi ng tulong sa NBI ang lalaking boyfriend ng biktima. Nahaharap ang 2 Chinese nationals sa kasong kidnapping at serious illegal detention, habang yung 2 sa iba pa nilang kasamahan na mga Chinese din ay patuloy na tinutugis ng NBI. Narito ang pahayag. Pakinggan natin. Since the closure of the POGOs, this foreign national shifted to other illegal activities such as kidnapping for ransom, illegal drugs, and online scamming. Jiggy, ayon sa NBI, nakikipag-ugnayan na sila sa Chinese Embassy kaugnay sa mga Chino na sangkot sa iba't ibang krimen dito sa bansa. Balik sa iyo, Sir Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, nakatakdang humarap sa General Court Martial ang opisyal ng Philippine Army na tinanggal sa pwesto matapos bawiin ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya si Colonel Odi Mongao. Sindibak siya sa pwesto noong Enero dahil sa isang social media post laban kay PBBM. Sakaling matulang guilty, tuloy ang matatanggal sa serbisyo ang koronel.
Aminado Senator Risa Ontiveros na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato sa 2028 presidential elections. Sa panayam ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang The Long Take ng One News, sinabi ng senadora na isa si VP Sara sa mga tinuturing nilang maigpit na kalaban ng Liberal Party. Kaya dapat daw makapili ang kanilang partido ng pambato na kayang talunin ang bise. Nauna nang sinabi ng Ontiveros na handa siyang tumakbo sakaling siyang piliin ng kanilang partido. Sa usapin naman ng pagbuo ng United Opposition, sabi ng Ontiveros, kailangan may common values ang mga papasok sa alyansa. Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. Kailangan, realistically, take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, kailangan up to the standards kami. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.